dapat magkaroon po tayo ng control, and at the same time, gawin po natin negosyo itong pagmamanok. Yung game fowl industry is really getting bigger, lalong lumalaki every year. Una sa lahat, good morning sa mga kaibigan natin, lalong-lalo na dito sa bisita natin ngayon from Purebred Warrior Magazine. Ako nga pala si Arturo Lopez, 67 years of age, dati pong marino. My father used to fight when I was still at my young age. I think I was 9 years old. Yung tatay ko kasi sa barrio, also a cocker. So, he used to fight Barrio Fiesta. So doon nag-umpisa talaga nung pagkahilig ko sa pagmamanok. Then maybe namana ko nga sa ama ko, hilig ko sa pagmamanok. Nasa 6 o 8 linyada lang po tayo, hindi talagang marami. Sa ganong paraan, mas madali po natin ma-maintain yung mga bloodline po natin. And of course, alam naman ng lahat na yung signature bloodline po ng ERL Game Farm is yung White Hats, which is doon nga tayo sumikat, or nakilala. Doon talaga nag-umpisa yung pangalan ng ERL na makilala dahil sa linyadang puti na nagawa po ng ERL Game Farm. When we talk about a certain bloodline or even siguro sa lahat na bloodline, so mahirap kasi magsabi yung kapuruhan ng isang manok dahil kasi tao lang ang gumawa noon. So hindi ako naniniwala talaga na there is such thing as pure na nag-exist, lalong-lalo na sa game birds, lalong-lalo na sa game fowl. So I'm sorry, pero yun ang paniniwala ko talaga. So, pag ginawa natin yan, yung 3/4, 1/4, ay malilito lang po tayo. So, I would suggest sa mga bago nating breeder, huwag nila masyadong dibdibin or ituon yung pansin nila sa ganong sistema. Otherwise, malilito lang po tayo. At, of course, yung pagmamanok kasi lalong-lalo na dito sa game birds, is hindi yan ang basihan para maging maganda or para manalo po tayo sa sabong. Yung basihan dito, you breed, quality, at saka magaling na mga manok. And of course, breed beautiful chickens. Being a breeder, talagang importante yan, yung mayroon tayong record na ginagawa. Dahil yun ang babalikan po natin. At the end of the day, pag nakita natin yung isang cross natin o isang linya natin na magandang resulta, of course may babasihan po tayo, may babalikan po tayo. Whereas na hindi po tayo nagkakaroon ng magandang recording, so mawala yung linyada na yun na hindi natin malalaman dahil wala po tayong record. At alam ko naman halos is open yan sa mga breeder ngayon. Lalong-lalo na sa mga baguhan, they are very meticulous when it comes to recording sa mga linyada ng manok. That's really a good question, dahil ever since, even when I do seminars with the company I am endorsing, I always emphasize, I always tell people, especially the young ones, na yung sabong ay talagang dalawa lang itong pagpilian po natin. Maaari kang magsugal o maaaring hindi rin. Although alam ko yung mindset ng breeder ngayon, yung mga baguhan, they breed, then they fight. Ang problema lang dito, kung yung mindset po na ganun nga ang gagawin nila, sugal kasi ay walang kasiguruhan. Yun talaga maaaring manalo ka, the next day matatalo ka. Lamang talaga ang talo sa panalo. Yan ay talagang katotohanan na dapat natin tanggapin. Pero kung dito po tayo sa negosyo, sa business side, itong game fowl, pwede kang umasinso, pwede mong bigyan ng magandang buhay yung pamilya mo, at the same time, pwede kang makapundar. At yun siguro ang pananaw ng isang breeder kagaya ko nga, ng ERL Game Farm, I breed to make business. Business lang talaga po tayo. So, alam ko, maraming kaibigan din natin, a lot of people are questioning, si Art Lopez, bakit ang mahal ng manok,
hindi naman nagcha-champion. Totoo yan. Natapos na ko doon. Noong nag-umpisa po tayo, sinubukan ko rin yan. Mayroon tayong mga kaibigan doon sa Manila, kaibigan natin si Dong Chong. We fought at bago ito yung Pitmaster, yung UFCC noon. We do have a lot of championships. We lost also some of our fights. Pero yung mga championship din is hindi ko nakikita, although may kunti din na nakita doon na iponder ko nga. Pero hindi enough sa tingin ko. That's why binago ko yung pananaw na yon. Binago ko ang sistema ng especially yung breeding ko. So that way, mas sa totoo lang, mas kumikita ako ikumpara ng mga previous years na lumalaban po ako. Siguro yung isang problema talaga sa isang breeder, yung kagaya ko. Of course, yung failure po natin sa breeding po natin. May mga panahon talaga, inaamin ko, bilang isang breeder, hindi natin kontrolado lahat. May mga pagkakataon talaga na nagkakaroon tayo ng failure sa ating mga breeding. Dinaan ko lahat yan. But of course, I see to it that I learned my lesson from that failure. Nababago natin kung saan tayo nagkakamali by next year or sa sunod na breeding season ay nababago natin, nababawi natin yun. Dahil kasi itong breeding, walang perfect ito. You keep on improving, you keep on learning. That way, magsusurvive po tayo. Well, my best advice siguro dito sa mga kapatid natin nag-uumpisa, dapat talaga may control tayo. Lalong-lalo na ito sugal ito kasi kaakibat talaga ng sugal itong pagmanok. Pag mawalan po tayo ng control sa sarili natin, then we focus on the gambling side of this business, mawala po tayo, hindi tayo makakapundar. Dahil kasi yung success, I always tell people, kahit sa mga kaibigan natin, success come in so many ways. Maraming paraan. So hindi lang kita matawag o hindi tayo matatawag na successful dahil nag-champion po tayo. Sa akin po, maraming paraan na magiging successful po tayo, hindi lang po sa sugal. So maaaring tayong magiging successful sa isang negosyo, kagaya itong Game Power, pag mayroon tayong naipundar sa panahon na nagmamanok po tayo. Dahil kasi ito yung pagmamanok or yung success po natin sa pagmamanok, yung sukatan doon, yung dulo, hindi sa ngayon. Dahil kasi we learn a lot from the previous breeders o mga kaibigan natin na dumaan din dito. Sumikat nga, pero yung ending po ay hindi naman maganda. Nagiging lesson natin yan na baguhin yung pananaw po natin dito sa game fowl industry, na baguhin yung nakakamulatan po natin na yung pagmamanok ay dapat magsugal po tayo para tayo ay makilala, para tayo ay umasinso. No, if you do business dito sa Game Birds, lalo tayong tatagal. Basta alam lang po natin at makinig po tayo. Lagi tayong makinig dahil hindi natin alam, walang pwede sabihin na talagang alam niya na lahat. Kahit sa maliliit po na breeder, you can learn from them. So keep on learning. Dapat po maging masino po tayo sa pera natin. Yung pagmamanok, ito ay kaakibat yung sugal. Dapat magkaroon po tayo ng control, and at the same time, gawin po nating negosyo itong pagmamanok. Yung game fowl industry is really getting bigger. Lalong lumalaki every year. So ang daming buyer. Pag tutukan lang po natin, matuto po tayo, makinig po tayo sa mga nauna sa atin sa breeding, tatagal po tayo. Then at the same time, ma-enjoy mo yung isang bagay na ginagawa po dahil kumikita ka. So, yun ang pwede kong may advice. Yun din ang gusto kong legacy na pwedeng iwanan sa mga breeder po natin or yung mga aspiring breeder na pagdating ng araw po, pwede nating masabi, this is it. Ito yung legacy ko na gusto kong iwanan dito sa industriya na ito. Maraming salamat.